Welcome back again mga sir, this is Owex back again with another video. So sa video na to, requested topic po ito ng isang viewer natin na nagtatanong raw siya kung paano mag-setup ng monitors or sabihin natin stage monitors kung ginagamit natin sa stage. So ano nga ba yung purpose ng monitors? Monitors is para po yan sa mga performer natin na hindi nakaharap sa front of house na speakers. Kagaya yan. Yung setup ngayon natin yan yung i-discuss natin kung paano tayo mag-setup ng stage monitors at kung ano yung mga benefits nito and mga technique rin para ma-improve natin yung setup natin na ganito. So again, this is a tutorial para sa paano mag-setup ng stage monitors or monitors mismo. So kita-kits. Yung monitor, stage monitor or floor monitors, kaya yan, naka-wedge po siya. Yung purpose niya po yan is para po yan sa performer na nakaharap dito. Kung nakatalikod siya sa main speaker or sa front of house na speaker. Kasi kung wala tayong monitors, pakinggan natin kung nakatalikod tayo sa mga speakers or sa front of house na speakers is medyo delay yung yung boses natin kasi nakatalikod yung speakers. Yung purpose ng monitors is para nakaharap yung speakers natin sa performer natin, sa mga banda, sa mga speech, ganun, sa mga lahat basta performer sa stage. Kaya tinatawag natin na stage monitors. So pero hindi naman lahat ng or kailangan ng Yung iba naman na for example sa banda, lalo na yung mga acoustic, hindi lahat na gumagamit ng monitors. Minsan nga yung iba is nasa likod lang ng house speakers, okay na sa kanila. Pero meron talaga mga banda talaga na parang sabihin natin na demanding talaga na kailangan talaga ng ng monitors. For example, yung ibang banda nga is gusto nila 3, 4 yung monitors nila, pang vocalista lang po yan. Kasi mas maganda yung performance kasi rinig talaga yung boses nila. And then, parang hindi na sila magsasagit kasi kung nakarely lang sila sa house speaker, pakinggan nila yung sa tenga nila is parang parang mahina. Kaya madaling mapause yung performer natin kung wala tayong stage monitors. So yan yung isang purpose nito. And then syempre para hindi rin delay yung boses natin, para accurate yung for example pagkanta niya, parang hindi delay. Yan yung isang purpose hindi lang isa, yan talaga yung main purpose ng monitors. To accurately mag-replicate ng boses ng performer natin nang walang delay kasi kung sa front of house siya magre-rely, magdi-delay yung boses niya and parang hindi maganda sa tenga para sa performer natin. So ito yung setup natin, naka-powered po yan lahat yan. So una, ano ba yung kailangan natin sa monitors or sa monitor setup? Pwede tayong magamit ng powered or passive, ayan kakasabi ko lang. And then, syempre, kailangan natin ng mixer. Ito yung talaga yung main point or yung pinaka-importante na mag-split ng signal from house speaker to monitors. Yung mixer. Ingay ng busina. Kanina pa yan nag-testing. Siguro busina challenge yung ewan ko yung trip niyan. Sa mixer, meron po tayong tinatawag dyan na auxiliary. So, discuss muna natin yung purpose ng auxiliary. Yung auxiliary send or auxiliary out, any signal na dito na lalabas sa mixer natin na hindi dumadaan sa post fader. Kasi merong pre-fader and then post fader. Ibig sabihin, hindi na siya dito, hindi na maepektuhan ito. Then syempre, hindi na rin yung ibang mixer is parang nababypass na yung tone controls. For example, kuha tayo ng dito ng mic. Wired lang muna tayo para mas madaling setup natin. Lagay natin sa channel 1. Ayan. So ito muna discuss natin talaga isa-isa kung para ma-tutorial talaga natin para maintindihan natin ang pag-setup ng monitors. Na-insert natin yung microphone. Ayan. So on natin. Ayan. 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 So hello, check mic test. So ngayon, nasa front of house speaker na po yan. So basic setup na po yan. So ngayon, yung kailangan natin malaman is dapat may auxiliary yung mixer natin. So paano natin malaman yan? May mga po yan, may ngalan, aux yan. Auxiliary. So mangyayari, kung aux signal yung kukunin natin dito, nababypass na dito. Hanggang gain lang siya. Sa pagkakalam ko, hanggang gain lang yung kung naka-pre-fader yung auxiliary natin. Ayan, hanggang gain lang. Didiretso na po yan sa auxiliary out. So, yung mixer natin is meron po yung auxiliary out. So may tayo dito, may auxiliary out yan sa mga mixer natin. Minsan merong more than 1 or 4. Yung Yamaha, yung dating Yamaha ko, yung MGX
U16 is merong 4 na auxiliary. May tatlong may dalawang pre-fader, may dalawang post-fader. So ngayon, kailangan natin ng output sa aux out natin. Mostly, yung auxiliary out is naka-mono po yan or naka PL or unbalanced. So hanap tayo ng PL to XLR para ma-connect natin yan sa monitors natin. Kasi pagkakalam ko XLR yung ano nito yung inputs niya. So kuha tayo ng connector. So meron ako dito na PL. Ano pala? Ano lang muna ng ito. So ito, this is called male PL to male XLR to PL adapter. So ayan, output kasi po siya kaya ano ng male. So ito yung female side. Ayan, connect natin diyan ng XLR. Ayan, auxiliary out po ayan. So be sure na naka yung auxiliary natin dito, nakasarado para wala tayong sudden spike ng volume. So punta tayo sa active speaker natin or sa gagawin nating floor monitors. So hanapin natin yung inputs nito. So ito yung inputs niya, ayan. Pasok lang natin diyan. Be sure na minimal yung volume. So on na natin 'yan. Ayan. And then syempre naka-direct naka-line signal lang tayo, yan. Same thing rin 'yan kung gagamit tayo ng ng amplifier. Parang amplifier lang 'to. Direkta mo lang 'yan kasi naka-mono na po 'yan. Direkta na po 'yan sa amplifier natin. Yan. Punta tayo sa mixer. Kasi may out na tayo ng mixer. Ayan. May out na tayo sa auxiliary. Lipat natin yung microphone dito para maano natin ng mabuti. Makita. Ayan. So mostly, yung setup nito is kailangan, kung for example, this is a dynamic microphone, nakatalikod tayo or nakatalikod yung, kasi naka-cardioid pattern cardioid polar pattern, kaya bihira lang mag-feedback kung nakaganito. Lalo na kung sakto lang yung gain natin. So ngayon, open natin yung auxiliary out dito. Una, kung saan channel mo nilagay yung mic. Ayan. Yan natin, lagay natin sa unity gain. Ayan. And open natin. Okay, may ano tayo sa music. So ito muna sa microphone yan. At check natin. So wala pa. Siyempre naka-mute. Ayan. Oh, yan. Ayan. Bigyan natin signal. Hello. Check. So may signal tayo sa house. So paano natin ma-check kung kung magana yung monitor natin, tanggalin mo natin yung house speaker, house volume natin or main out. Ayan, masyadong mahina. Dagdagan natin. Yan. So yan yung monitor natin. Hello, check my test. Pero wala tayong house speaker. So, ayan, tanggalin natin. Ito yung auxiliary out para sa monitor natin. Yan, wala. Kasi ito yung out ng ng auxiliary o yung monitor natin. So, house naman. Check, check, check. Ayan. House speaker. And then, syempre, dagdagan natin ang monitor. Hey, my test 1, 2, hello. So, ayan na. Meron tayong monitors. Kahit nakatalikod pa yan yung house speaker natin or yung main speaker natin. Yun nga lang, sa ibang mixer is hindi sumasama yung effects sa auxiliary. Gaya nito. Patayin natin yung auxiliary. Hello, hello, hello. Yan, may effects yung house speaker. Pero, kung sa monitor, kahit naka-on na yung effects natin, hello, hello, hello. Yan. Yan yung problema kung naka-pre-fader tayo kasi hindi kasali yung effects. So, yan yung kailangan natin malaman. Pero, bihira lang naman naghihingi ng effects yung yung mga, for example, yung mga performer natin. Pero yung iba kasi demanding pag sinasabi nila na masyado raw ng parang dry, tawag doon? Parang ganun yun, parang yung boses nila parang ng mala or parang dry. And then yung parang dry and wet yan kung sa effects. Dry, parang walang signa, parang walang effects, and wet is sobrang dami ng effects. Yan yung ibig sabihin. Ayan, sa monitor natin, meron yan. So kung music naman, syempre, may input tayo dito sa channel 8. Ayan, ito yung music. So wala po yan sa house Ito sa house
So ito lang yung kailangan natin, dapat may may fader tayo sa or pre-fader siya, hindi sa sumasama yung auxiliary sa sa post fader o sa fader talaga. Ayun na, copyright na yan. Ito yung monitor sa auxiliary ng channel 8. Kung saan mo nilagay ang input natin. So, lagyan natin ng mic. Hello, check mic. So, hanap tayo ng magandang music dito. So, ayan na yung ating monitor setup. Kung passive, syempre, yung output ng auxiliary, diretso natin sa input ng amplifier. So, nyo itono yung nyo, for example, nagpi-feedback, lagyan nyo ng EQ para malinis or parang bihira lang mag-feedback. So, pero ito, kung tamang-tama lang naman yung gain nyo, maiwasan mo naman feedback kasi parang hindi nagsishagget yung performer natin. So, yan yung aking konting tutorial para sa pag-setup ng monitors or stage monitors. So, hope na makatulong sa inyo mga sir. And, ayan. See you in the next video mga sir.